itong si Alan Nadarna sa kanyang anak na si Elias. May activity nga sa school at umakting sa school si Elias at kuwang-kuha ang jeans ng kanyang daddy JL. One fish, two fish by Dr. Sweet. So good, just like your storybook. Yes, our Tommy's right. Medyo shy nga itong si Elias sa tao pero nagagawa ng maayos ang kanyang role sa lahat ng school activities nila. Nanood din ang kanyang baby sister na si Liana at proud siyang chini-cheer ito. Tuwang-tuwa nga si Liana sa mga naririnig niya sa school at ang saya-saya daw pala sa eskwelahan. Excited na rin mag-school at makakasama na ang Kuya Elias niya palagi. Tuwing may event nga si Elias bago, present lagi ang mag-ina at kasama na rin ang mga friends ni Ella na sina Farah na always din talagang present sa school activities ni Elias. Oh, don't touch. Don't touch. Don't touch. Don't Kilo. touch. Bite na. Bite. Don't touch. Uy, flying kiss. Hello, yun. Si Hello lang. Hello pa. Wow. No touch. Say hi lang, hi. Hi lang. Hi, cat. Takot ka pala. Ginawa niya. Meow. Meow. Yan, gusto niya yung... Si Liana mahilig pala sa mga animals at gustong-gustong lapitan ng mga ito. Lapitin nga siya ng animals. Masanuri naman nga sa mga tita na wag nga raw ito i-touch. Marami nga nag-aalaga kay Liana at pantay na pantay talaga siya. Meanwhile, yung isa, hinamon pa ng suntukan yung isang kapatid ko who's like half his age. May mga nabanggit din si Ellen sa kanyang mga nakaraang stories tungkol kay JL at hanggang ngayon daw ay friends si JL sa kanyang mga kapatid at kinumpara nga sa kanyang asawa na yung isa hinamon pangaraw ng suntukan ng kanyang isang kapatid na half-age pangaraw nito. Hindi ako pupunta doon. Baka nandun si Hogan. Baka hamunin na naman ako suntukan. Hindi ko siya papatulan, no? Mas talaga kay JL Deke, wala akong masabi. Hindi na kailangan, pagsabihan. And wag niyo na itong gawang chismis, ha? Kasi JL and I are better off as co-parents, as in, super okay kami sa co-parenting namin. Chika lang. So, when he found out that we moved houses, of course, Elias, anak niya kasama. You know what? He offered, like, Len, kung ano man kailangan nyo, just let me know. Baka makatulong kami. Di ba? Ay, nagkusa. No. So, there. Iba't iba talaga ang taong ganyan. Yung kusa and, what is it? Paliwanag naman daw ni Ellen bakit 20,000 lang ang bigay ni Jonggoy para sa anak nilang si Elias. Dahil noon, sa Cebu siya nakatira at company daw ang gumagastos karaniwan sa mga expenses nila. Kaya ayaw niya humingi ng sobra-sobra.
Ibang-iba daw talaga si John Lloyd, talagang nagkukusa pagdating sa anak nilang si Elias. At mas better daw ang relasyon nila as co-parents. Masaya na nga sila sa ganitong sitwasyon at huwag nang lagyan ng meaning pa. Because Elias was only a toddler at the time. She was in schooling and I was in Cebu. When I'm in Cebu, everything is taken care of. My house, bills, driver, yes, it's all paid for the company. So my only gastos when I was in Cebu there was only my groceries. So it was fair, no? Na yun lang. Actually, I didn't ask for 20. I only asked for 10. But since it was John Lloyd who insisted, he'll double the amount. So, from 10,000, he wanted to double it, naging 20. So, yeah. So, that explains it. Okay? May kinuwento rin si Ellen tungkol kay Derek at John Lloyd na dahil noon pala ay naghamon daw ng away itong si D kay JL. Totoo daw in real life pala sina Popoy at Mark. In fairness daw kay JL, hindi pinatulan si Derek. Sabi ni Ellen sa post niya, daming nag-message, basta ang importante ang ending, hindi siya pinatulan, walang suntukan kasi puro siya parang chihuahua. Nakakatuwa nga isama itong si Liana sa mga gala nila magmami. Gusto nga palaging kasama at nag-enjoy siya.